Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at welcome po sa ating Sunday service. At sa ating pong pasimula, awitin po natin ang The More I Seek You. Tayo po ay magpalinis at lumapit sa ating Panginoon ngayong umaga. Pag-aawitan ikaw, my God. Amen and amen. Awitin po natin ang chart. Every day
In the secret place, all is stripped away, and simply come, longing just to break something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things are here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. No one can hold all I have to hold, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things are here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, when it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, when it's all about you.
Sige po, maaari na po tayong makaupo at tayo po ay dumako sa panalangin. Lord, sa umaga po ito, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya sa aming buhay. Sa umaga po ito, patuloy po kami lumalapit po sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba at nagpapalinis sa iyong banal na dugo. Kung meron ka man po, Lord, na nakikita ang mga pagkukulang po namin, ang karumihan, patawarin mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, ihanda mo po ang aming puso sa umaga po ito sa aming pagsamba, maging karapat dapat po, Lord, ng bawat isa po sa amin. Sa umaga po ito, patuloy po namin, Lord, pararangalan ng iyong pangalan sa pamamagitan ng pasasalamat. Salamat po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na pinagkaloob mo po sa kanila at kung paano po sila sinamahan, ginabayan, Lord, pinangunahan, pinagpala, ay muli mo po, Lord, na ipagkaloob ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala sa kanila. Lord, kalakip ang patuloy na pagpapalagot, pagpapaunlad, pagpapalalim sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang buhay ay patuloy, Lord, na magamit po sa paglilingkod po sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanila pong anibersaryo. Kung meron man po, Lord, ang bigkis ng pag-ibig mo pong siyang manatili, ikaw po, O Diyos, ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dalangin ko po, Lord, na pagpalain mo po ang kanilang buhay, patatagin mo po sila, at dalangin ko, Lord, ano man yung mga maranasan po nila, tuman ay pagsubok, problema, Lord, lalo pang maging matatag ang kanilang pagsasama, lalo pang lumalim ang pag-ibig, at dalangin ko po, Lord, sa iyong pangunguna, ay patuloy na mapagtagumpayan, Lord, ang anumang pagsubok at lalo pang mas maging malalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Lord, maraming salamat po sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan. Mga kahilingan, O Diyos, na nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kabutihan. So, umaga po ito, kalakip ng mga pasasalamat ay mga kahilingan na aming itinataas, Lord, sa umaga po ito. Kung meron man pong, Lord, mga panalangin at kahilingan patungkol sa kanilang mga buhay, pananampalataya, dumadalangin po ako, Lord. Tugunin mo po sila na ang kanilang, Lord, paglilingkod po sa iyo ay patuloy, Lord, na iyong pasilahin. Ano man yung mga bagay na maaari nakapagpapahina o nakaka-epekto, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Dalangin ko po, Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan at turuan mo po sila na manghawakan sa iyong mga salita. Ma-overcome po nila sa tulong at biyaya mo po ang anumang pagsubok at dalangin ko lalo pa silang tumatag at patuloy na lumago sa pagkakilala at sa pananampalataya sa relasyon po sa iyo. Sa umaga po ito, kung meron mo pong kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw po ang patuloy na Diyos na magkaloob at turuan mo po ang iyo po mga anak na ang biyaya at ang pagpapala ay dumadaloy at ipinangako mo po sa aming buhay. Hindi dahil, Lord, sa kalakasan po namin, hindi dahil sa kasipagan po namin. Ang pagdaloy ng iyong biyaya at pagpapala ay nasa pag-una po sa iyo. Sa pag-una sa iyong kaharian at sa iyong kalwalhatian, nang ibig sabihin, Panginoon, ikaw ang aming maging priority, pinaglilingkuran, na gaya ng isang hari na sa pagiging tapat ng kanyang alipin, Lord, ay pinagpapala niya dahil yun po ang nararapat. Kung kaya po, Lord, ginamit mo po ang kaharian dahil ikaw ang king, na ikaw ang dapat pinaglilingkuran at hindi dapat maging busy ang iyong mga alipin sa mga bagay, Lord, na narito sa mundo. Ikaw ang nagkakaloob, ikaw ang nagpapala. At may pamantayan ka na sinabi na, Lord, ikaw ang unahin upang ang pagpapala ay daragdag mo na lang po sa amin. Magkaroon kami, Lord, ng tunay na pagsunod sa mga pamantayan mo.
maging totoo sa aming puso yung pagsunod po sa iyo, yung pagsunod sa iyong mga salita. At dalangin ko po, Lord, na lalo pang mas maging malalim ang aming pagkaunawa sa mga inuutos mo po sa amin at amin po itong isa puso. Lord, sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga karamdaman, sino man po yung makakaranas ng karamdaman sa aming mga kapatid, sa kanilang pamilya, o sa kanilang mga kaibigan, mga kakilala kanilang idinadalangin. Dinataas po namin sa iyong lahat, Lord, ang mga ito, at sa pangalan ng po Panginoong Yesus, maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula po sa ikaw po ang dakilang manggagamot. Pinanghahawakan po namin ang iyong pangako. Pinanghahawakan po namin ang iyong salita na sa pangalan mo po Panginoong Yesus ay mararanasan ng sino man ang kagalingan. Lord, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Ang pangalan mo po ay makapangyarihan na kayang sumaway ng anumang uri ng karamdaman. Lord, sa umaga pong ito, patuloy mo pong, Lord, ingatan ang aking mga kapatid, ang kanilang mga itinadalangin, ang kanilang mga mahal sa buhay, narito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Abutin mo po sila, Panginoon, ingatan, samahan at kalingain. Ang iyong paggabay, Panginoon, ay maranasan po nila. At ikaw ang Diyos na magpala po sa kanila. At sa umaga po ito, ihanda mo po kami, ihanda mo po ang aming puso at isipan upang sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita ay patuloy, Lord, na maunawaan po namin kung gaano kahalaga, Panginoon, ang iyong mga salita, kung gaano kahalaga ang pagsunod po sa iyo. Lord, bigyan mo po kami ng kauhawan. At Lord, mula doon sa kaibuturan ng aming puso, ikaw po maghanda po sa amin upang aming matanggap ang katotohanan ng iyong mga salita na siyang magpapalakas at magpapalago sa aming pananampalataya. Maraming po salamat sa umaga po ito. At maingat po namin ibinabalik lahat ng papuri, paglulhati, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming sama at panalangin. Amen. Amen. Ayan, happy Sunday po muli sa ating lahat. Batiin po natin ang bawat isa. Ayan, ayun, pumasok na naman po muli ang September. Per months na naman po ulit. Ayan, parang pumikit lang tayo saglit. Kakain na naman tayo ng fruit salad tsaka graham. Ayan, sa Pasko. And para naman po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Dito po tayo makikita sa ating church. At kung yung iba naman po ay dadaanan na lang po sa kanilang mga lugar. Ayan, nawala po yun. Ayan, kamustahin naman po natin yung yung napunta sa convention natin. Yan si Ate kaya si Nina ng Army. Baka pwede naman po makahingi ng konting insight dun sa nangyari dun sa 3 days. Ayan na si Ate Kay ng volunteer. Nagtaas siya ng kamay. Ano natin kayo, sige na. Ayun po, sobrang blessed po yung makasama at personally po nagpapasalamat po ako dun sa fundraising na ginanap at pumuno po kayo, isa-isa po kayong pumuno para kami po ay makasama po ni Ninang Laarni po doon. At sobrang blessed po, sobrang knowledgeable po yung mga nakuha namin at excited po kami na ibahagi naman po ito sa bawat isa sa atin at lalo-lalo na po dun sa mga cell groups na pinamumunuan po natin o pinamumunahan po natin. Gayun din sa mga bata po na ating pong mga tinuturuan. Kasi po ang natapat po sa akin is cell leader sa mga youth at sa young adults, youth and adults pala. So kainin na naman po para po sa mga bata. So magkaiba po kasi siya, pinaghiwalay po yung method po ng bawat mga stages. Marami po yung umattend na sa 300 plus po eh. Iba't iba po workers sa iba't ibang lugar po dito sa Luzon, sa Visayas. Pero yung doon sa Mindanao, ilan lang po atang naka-attend o wala pa po kasi masyado ng malayo at malaki po yung reg free. So yun, sobrang nakaka-bless po na nakasama po kami dito sa Salamat po.
Maraming salamat po. Muli para sa ating midweek service and prayer meeting September 5, 2024, 7 p.m. ang ating speaker si Brother Reynan Lozada, worship leader Brother John Kirch, usher. Okay, nawala po ulit. Ang ating pong usher si Sister Maricar Patricio, ang ating pong testimony Sister Laarni Acosta. Para naman po sa ating next Sunday service, September 8, ang ating pong speaker Sister Elaine Dimasakat, ang ating pong worship leader si Brother Reynan Lozada, ang ating pong tithes and offering encouragement, Brother Ray Lozada, at ang ating usher Brother Michael Mendoza, at ang ating flower sponsor, Sister Roda and Mendoza family. Ayun lang po, para naman po sa ating God's message, tinatawagan ko na po ang ating Reverend Pastor Manny Castro. Okay, good morning po sa atin. Yan, so medyo pagod-pagod pa po kami kasi galing po sa doon po sa Sing Convention, ano po. So marami pong dumalo, ano po, doon sa gawain at mapagpala po yung mga aralin, ano ho, yung mga lecture na kanila pong itinuro. So, yun, i-apply po natin sa ating pong church. Yan, so sa umaga pong ito, ay salamat po sa Panginoon. At muli tayo ay, okay, wala po yata hindi makonek. Okay. So, ito po ay araw na muli tayo ay sasamba sa Panginoon at mag-aaral ng kanyang salita. Ano po? So, napakahalaga po sa buhay ng isang tao na tayo po ay nagtatagumpay. Amen po ba? Amen. At ang sabi po ng Biblia na tayong mga mananampalataya ay that we are more than conqueror. So yun po yung declaration ng Panginoon kasi si Lord ang conqueror, yung kanyang tagumpay na ginawa ay tagumpay naman po natin. Kung titignan po natin ang principles ng Biblia na sa buhay ng isang tao ay hindi kayang magtagumpay ng isang tao sa larangan na may kinalaman doon sa kanyang buhay espiritual at relasyon sa Diyos. Kasi ang nagiging kalaban po natin at kaagaw ng Diyos po sa atin ay ang mundo na ating ginagalawan. So napaka-daling humatak ng mundo at makapagdulot ng ibang impresyon sa atin na pwedeng magkaroon ng kaisipan ng isang tao ay hindi na sumunod sa Diyos. At pwede rin naman na maging cause po ito ng pagkakaroon ng takot para ikaw ay sumunod sa Diyos. Okay. So, yun po yung mga challenges na ating hinaharap. Minsan kasi nakikita agad natin, bukod po doon sa paghatak ng kaaway sa atin sa mundo, ay yung mga nakikita natin na parang hindi pa natin ginagawa, parang ang hirap na agad. Okay. So, meron na tayong tinatawag na negative thoughts or bias na kaisipan. So, yun po yung mga makikita nating challenges po sa atin. At iniisip kasi natin, sa totoo lang po, pag ikaw yung tumitingin sa pinagagawa ng Diyos, sa sarili mong paraan, madi-discourage ka talaga eh. Kasi, sa totoo lang, hindi ganun kadali yung pinagagawa ng Panginoon.
hindi ganun kadali ang sumunod. No? It takes faith to follow the Lord. It takes faith to follow God doon po sa kanyang mga instruction. Ano po? At sabi ko nga po, na hindi natin kaya sa sarili nating paraan. Amen? Kasi yung paraan po natin, meron po siyang limitation. Yung kakayahan natin ay meron lahat, lakas natin, dulong natin, meron lahat pong limit. At kapag tayo umabot na doon sa tinatawag po natin limitation, sumusuko na po tayo kasi parang isip natin wala na tayong magagawa. At kung titignan po natin, talagang pag pinakita siguro lahat ng Panginoon yung ipagagawa niya at mangyayari doon sa ating gagawin, baka hindi na tayo magpatuloy. Kaya nga kung titignan po natin, napakahalaga yung laging yung presensya ng Diyos sa atin na ang Diyos naman po ay hindi naman po yan namimili. Amen. Na kung sino lang yung gustong gamitin. Hindi siya selective. Kaya nga po, kung titignan mo doon pa lang sa kaligtasan, napaka-fair ng Diyos eh. Kasi di ba, hindi man tayo karapat-dapat, pero binigyan niya tayo ng kaligtasan. Hindi niya binigyan kaligtasan sa mga karapat-dapat lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, yung pumunta siya rito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. So makikita natin kung gaano kahalaga sa Diyos ang isang tao dahil ang gusto ng Diyos sa buhay po natin ay makalakad tayo ayon sa pamantayan kasi yun po yung plano ng Diyos. Amen. Alam niyo, kapag ang buhay po natin, hindi natin nadadrive yung buhay natin sa plano ng Diyos, doon po nagkukos ito ng tinatawag na pagkadismaya o disappointment, stress, pagkakapagod, yan. So mararamdaman talaga natin yan kasi yun ang ating sarili ang nangyayari, gumagalaw na lang sa bagay na yon at exhausted na po tayo. Amen. So pag nakakaramdam ka ng ganon, kaya ano yung nagiging effect naman nito sa iyong paglilingkod. Gumaganda ba yung paglilingkod mo? Hindi. Unti-unti nang nagde-deteriorate yung iyong pananampalataya hanggang sa unti-unti kang nawawala sa paglilingkod. At mula doon sa pagkawala mo, ini-invite ka naman ng mundo na malibang doon sa mga bagay sa mundo na yung iyo namang damdamin ay unti-unting nawawala sa mga bagay patungkol sa Diyos. Okay? Kasi, kung titignan po natin, yung reality na yan ay totoo. Pero, the question is, yun ba yung makakapagbigay talaga ng saya sa tao? Fulfillment sa kanyang gustong maranasan? Hindi po eh. Diba? Okay. So, ang tanda po natin, ang mundo na ating ginagalawan is synthetic. Sabihin, hindi talaga sa iyon, parang ganito, no? Actually, ang mga gamot po, sa totoo lang, sino rito yung nag-maintenance po? Yung nag-maintenance. Okay. Actually, ngayon po, hindi na mga senior na nag-maintenance eh. Pati po mga bata ngayon. Kasi yung pinakain po natin, iba na. Kaya yung mga hindi kumakain ng gulay dito, binabalaan ko kayo. Kung gusto nyo hindi agad seriously sinasabi ko to, binabalaan ko na kayo. Ngayon pa lang, kumain na kayo ng gulay. Kasi sa totoo lang, pag kumain ka ng kanin, tapos karne, basta meat, no, tsaka rice. Alam niyo ba na kinakain mo toxic? Toxic po yun. Tanong niyo po sa doktor. Kaya napakahalaga, tingnan nyo, ang balanced diet ay pagkain ng, kung kakain ka ng meat, okay lang eh, pero hindi siya lagi. No? Particularly, mas maganda nga yung meat na kainin mo, hindi pork. Buti na lang, mataas po yung presyo ng baboy. Kasi kahit gusto mong bumili, mapipilitan ng gulay nila, yung medyo mura-mura, may gulay ng mura-mura eh, di ba? Na nabibili natin. Okay, bakit pa ako napunta ron? Hindi, kasi yung, di ba, yung synthetic, sabihin magagamot ka,
bibili ka ng gamot. Sa totoo lang yung gamot naman, kaya nga ako tinawag na ano eh, hindi nyo ba napapansin, kaya tinawag na main, gumagaling ka ba? Minamaintain mo lang. Pero hindi ka gumagaling. Kaya tinawag siya maintenance. Di ba? Dapat, ang pangalan niya dapat, kung gagaling ka, curement ba yun? Ayun, pagka ano, pinapagaling ka talaga. Okay, kaya totoo yung kaya pans na pans mo ako ni Doc Atoy eh. Ano, kasi totoo po yun sa kanya. Sabi niya walang gamot na iniinom natin na chemical na nakapagpapagaling. Ang lahat na nakapagpapagaling is all natural. Tama po ba? It designed by God. Yung mga gamot natin ngayon, design ng tao na lang yan. Pero, chemically made, hindi siya original. And actually, kaya nga meron nga mga ginagawa po ngayon na iniinom po natin, yung tinatawag po natin herbal. Okay po yun, yung herbal, kasi it comes from natural. Amen. So, yung natural, kasi yun yung akma sa katawan ng tao. Okay, ganun din po sa plano ng Diyos. Hindi yung alam natin ang aakma sa ating pagkatao. It drives by the devil na tayo yung magdesisyon para gawin yung mga bagay na gusto natin. Pero kapag kinonsulta mo yung salita ng Diyos, ito yung tama na dapat natin gawin. Amen. So, dahil hindi naman tayo nasanay na sa totoo lang, dahil hindi naman nasanay yung tao na lagi siyang pangunahan ng Diyos, di ba? Kaya yung leading ng Diyos, medyo, ang tawag dito? Medyo may alinlangan ka eh. Kasi hindi ka nasanay doon eh. Pero kung titignan natin, originally, ang design ng tao na dinisenyo ng Diyos ay para ikaw ay sumunod sa kanyang mga pamantayan. Yun yung dapat kailangan nating mai-practice sa ating sarili. Ibig sabihin, doon dapat tayo nag-grow. Doon dapat tayo nagbibigay ng panahon. Kasi kahit anong pilit sa ating pasunurin tayo, hanggang hindi natin naiintindihan na tayo ay mayroon talagang isang pattern. Ito yung pattern na galing sa Diyos, which is come from the Word of God. Hindi tayo makakasunod talaga sa pagpagawa niya. Kaya, kung titignan po natin, yung mga Bible character na tinawag ng Diyos. Okay. So, kung titignan po natin, yung mga nakasunod, kung titignan po yung kanilang mga buhay, sila po ay intact doon sa tinatawag na pamantayan, salita ng Diyos. At habang sila ay nabumuhay sa pamantayan ng salita ng Diyos, ano po yung na-experience nila? The power of God. The will of God, the purpose of God. Gusto po ba natin yun na maranasan? Hello, parang wala nang amen ah. Okay, gusto po ba natin maranasan yun? Okay. Kasi kung titignan nyo, saan natin i-spend yung oras natin? Kasi darating yung Panginoon eh. Tama? Ikaw ba, pag dumating yung Panginoon ngayon, anong accomplishment ang i-report mo sa Kanya? Kasi meron tayong task eh, di ba? Ano yung task natin? Great Commission is our task. Amen. So, ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo. Ang gusto ng Diyos, pangunahan niya yung ating bayan. At darating yung panahon, syempre, tatanungin ka ng Panginoon, doon sa mga bagay na achieve mo. Pero, doon sa mga task na ipapagawa ng Panginoon, ano yung lagi niyang pangako? Ano po yung lagi niyang pangako? Yung presence po niya. Amen? So, yung kanyang pagsama, kasi kung tayo lang, hindi tayo magtatagumpay. Madali tayo ma-discourage. Madali tayong matalo. Lalo na yung mga pangyayari na nakikita natin pag medyo nag-twist na. Di ba? Hindi umangkop sa gusto ng isip natin. Medyo nag-iiba na yung natin doon eh. Pakiramdam. So ito po yung mahalaga, na may Diyos na hindi ka niya basta uutusan para lang iwanan ka doon sa gagawin mo. Amen? Hello, ang Diyos pag nag-utos siya, tiyak na tiyak, yung pangako niya na ikaw ay tutulungan niya, gagabayan ka niya, ang doon yan.
Ano ho? Tingnan niyo po yung mga promises po niya sa yung mga pangako niya sa Biblia. Meron ba siyang ipinangako na pag nangako siya, o bahala ka na dyan? Hindi ganun eh. Meron siyang laging binabanggit na ganito, na tawag ba doon? Na pagtitiyak, no? Doon sa kanyang inuutusan na hindi siya pababayaan ng Diyos. Merong pagtitiyak na tiyak naman na sa gagawin niya ay may pangako ang Diyos na siya ay pagtatagumpayin. Amen. So, gusto ko lang sabihin, no? Bago natin start ang ating pag-aaralan, hindi tayo tinawag ng Diyos para lang manghuhula o tsumamba. Hello? Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging suntok sa buwan yung buhay natin. Okay, alam niyo ba yung term na suntok sa buwan? Okay, yung suntok sa buwan, hindi mo na masusuntok yung buwan. Terminology sa Tagalog yun. Ibig sabihin nun, ano yun, walang kasiguruduhan. Ano ho? Pag sinabing suntok sa buwan, okay. So, hindi mo susuntokin yung buwan. Okay, ang ibig sabihin nun, hindi sigurado. No, walang katiyakan. Hindi po ganun ang Diyos. Kapag ang Diyos, inutusan ka niya, may pinagawa siya, tiyak na tiyak, natutulungan ka niya. Amen. So ito po yung ating pag-aaralan sa umaga po ito. At ito ay yung basic verse na ating pinag-aaralan ay ating pong talastasin at basahin dito po sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Yung talata natin pong titignan sa umaga pong ito. Sige po tayo pong lahat ay magsitayo para po sa paggalang ng pagbasa ng salita ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Okay. Sabi niya po rito, pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun, at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Okay, ano ba yung trabaho po ni Moises dati? Siya yung nag-lead sa mga Israelita. Ang problema ngayon, siya ay patay na. Verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises, pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan. Patungo sa lupain ipinagkaloob ko sa inyo, gaya ng aking pangako. Kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupain inyong maabot. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga, ang bundok ng Libano. Sa timog, ang ilang sa silangan. Ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran. Mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Hindi ka matatalo, hinuman, habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita bababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa panangakot nila sa lupain ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay ko sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng susulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at ibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Pinagpala po ng Diyos kanyang mga salita. Tayo ay sandaling manalangin. Lord, sa umaga po ito, patuloy na ikaw po ang Diyos na magpala sa aming pong pag-aaral. Dalangin ko pong pagmumuna at paggabay ng iyong banal na Espiritu aming maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, hindi na siya, ayaw magbukas. Okay. Check mo lang yung connector dito sa likod. Medyo igalaw mo lang.
Baka kasi hindi dito sa mismo medyo tingnan nyo lang ng konti. Sayang kasi yung hindi makikita yung... Okay, so dito po sa ating binasa, makikita natin na yung dating nag-lead, sino po yan? Si Moises. So patay na siya. Ngayon, si Joshua, nakanang kamay ni Moises, kasi si Moises nung inuutosan ng Diyos, pero siyang kanang kamay. May back up siya. Sino yung back up niya? Okay, hindi po back out, no? Back up. Sabihin back up, andyan na lagi yan, kasama mo, nasa likuran mo lang yan. Tumutulong sa'yo. So may back up siya, si Joshua. Okay, ibig sabihin, yung lahat ng ginagawa ni Moises ay laman na, alam na ni Joshua. Kasi siya po yung laging kasasamang sa mga inuutos ng Diyos, ay laging katuwang itong si Joshua. Ngayon, dahil siya ay may kasanayan na at nakita naman ng Diyos yung tinatawag na katapatan po niya, na napatunayan po ni Joshua sa harapan ng Diyos, siya po ngayon ang inaatasan o inilalagay ng Diyos doon sa gawain ng pangunguna sa pong bayan? Sa bayan po ng mga Israelita, sa mga taga-Israelita. Okay. So makikita po natin doon na meron pangako ang Diyos. Di ba? Ibibigay ko sa inyo ang lupain ipinangako ko. Yun po yung sabi ng Diyos, na yung masasakop nila binanggit din. Kaya itong pag-utos o pag-atas ng Diyos kay Joshua ay may kinalaman doon sa pag-conquer, pagsakop doon sa mga lupain na pinangako na ng Diyos, doon pa man sa kanilang mga ancestors, yung mga kanilang mga ninuno. Okay. So napakatapat ng Diyos, patay na yung mga pero yung pangako, andun pa rin. Hindi kasi nakakalimutan ng Diyos yung kanyang pangako. So tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako, at sa pangunguna ngayon ni Joshua, ililid niya yung kanyang bayan. Pero may sinabing si Lord, di ba? Una yung sabi niya, magpakatatag ka. Ilang beses po sinabi magpakatatag? Okay, parang huwag kang matatakot. Di ba? Ilang beses inulit ng Diyos. Parang pag-uutusan ka ng Diyos, ganyan yung mga bilin, magpakatatag ka, di ba? Huwag kang matatakot. Parang ano agad yung isip mo? Hindi basta-basta to, gagawin to. Okay, sa totoo naman, gano'n naman po eh. Alam niyo yung mga task na inuutos sa atin ng Panginoon ay hindi gano'n, hindi siya simpleng bagay lang. Kailangan natin dito ng tinatawag na tatag ng loob. Kailangan natin dito ng focus. Kailangan natin dito ng panghahawakan doon sa pangako ng Diyos. Kaya sa umaga po ito yung ating pag-aaralan, tinamagatan po natin, standing on God's promises. Okay. So, standing on God's promises. So, tatlong bagay po. Yung makikita po natin dito sa ating pinag-aaralan. Ulitin ko po, kung susulat niyo po, wala po kasi natin nagloloko. Standing on God's promises. Okay. Hindi kaya dapat na yung battery niya? Yung Hindi ba? Okay, sige, bayan nyo na kung ayaw ng para hindi na tayo ma-interrupt lang. So, i-try nyo na lang na baka maibalik pa. Okay, so yun po yung ating title nating pag-aaral, Standing on God's Promises. Sino po ang nangako? Ang Diyos. Sino po ang kailangang tumayo at manatiling nakatayo sa pangako ng Diyos? Yung kanyang inuutusan. Okay? So, doon pa lang sa pag-highlights na kung titignan mo, imagination, yung pagtayo mo doon sa kung saan, sa pangako ng Diyos, ikaw ay nandun na sa secure na yung iyong paglilingkod. Kasi bakit? Kasi yung mga pangako ng Diyos, yan po yung natin yan po yung ating mga baitang na
na hahakbangan para maabot natin yung tinatawag na tagumpay. So yung mga pamantayan ng Diyos, yun po yung ating hahakbangan. So, tatlong bagay po yung ating po titignan po dito. First is the promise of victory. Yan. The promise of victory. Ang pangako ng pagtagumpay. So, may pangako ang Diyos. So, ikaw na yung mangunguna sa aking bayan. At ibibigay ko sa inyo yung mga lupaing pinangako ko sa inyong mga magulang. Ano yung pangako ng Diyos? Kailanman hindi ka, ano sabi niya? Matatalo. Di ba? Hindi ka magagapi. So, sino nangako doon? Ang Diyos. Pag binasa mo ba yung Biblia, may panahon bang natalo na ang Diyos nung bumilos ang Diyos? Di ba? Okay, parang. Wala talaga. No, cover to cover, wala. Kapag kumilos ang Diyos, wala makakahadlan. Kahit yung Diablo na against sa Diyos, hindi niya kayang hadlangan. Kasi walang anumang kapangyarihan, walang anumang bagay, puwersa, no, o lakas ang kayang gumapi o kumontrol o mag-neutralize sa kapangyarihan ng Diyos. Ayun, salamat. Buti, na. Okay. So, thank you, Lord. So, yan po yung una, the promise of victory. Sabi niya doon, verse 5:8, hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. Grabe pangako, no? Imagine mo. Kung iisipin lang ni Joshua, kasi ganito. Di ba ang mga Israelita naglalakbay po sila? Di ba? Ano ang advantage nung naka-stay ka na ng isang kaharian na ganito? Papakita ko lang po sa inyo. Ano ang advantage ng isang kaharian na andyan na, established na, tsaka doon sa mga pinamumunuan na naglalakbay? Di ba? Sila kasi nagkaano sila papunta sila doon sa humihimpil lang sila. Ibig sabihin, titigil lang sila, walang magpahinga, pero tuloy-tuloy sila na inaatasan ng Diyos. Ano yung makikita mo pagkakaiba nun? Kung maglalaban tong dalawa na to. Etong naka-establish na rito, nag-i-stay, mas malakas sila. Kasi, mas established po sila. Ano pa? Nakakapag-training sila ng maayos. Etong mga Israelita, di naman sila nakakapag-training. Di ba? Ang ano lang nila, mag-aalaga ng mga hayop. Tapos ngayon, di ba? Pangungunahan mo to sila ngayon, didigmain niyo yung mga nakatira na doon sa mga lupa na pinangako ng Diyos. So imagine niyo gaano kahirap sa isip ni Diyos mo yun na isettle. Di ba? Okay. So, sa paghawak po natin sa pangako ng Diyos, it takes faith, mga kapatid. Hindi pwede natin gamitin yung sentido common natin. Alam niyo yung sentido common ba? Sentido common. Yung sarili nating kaisipan. Kasi kapag iyan, may sinabi ang Diyos, at ginamit mo yung sarili mong pag-iisip, aayaw ka. Kaya nga sa ministry ng Panginoon, maraming umakayaw Kasi bakit? Kasi nakikita nila yung hirap. Nakikita yung pagsasakripisyo. Diba? Nakikita yung mga bigat na gagawin po niya. Alam po mga kapatid, pagka sumunod ka sa Panginoon, wala namang madali. Hello? Walang madali. Kaya kung sa church, hinahanap natin yung light, walang light. Walang light na ministry. Walang madaling ministry. Ang ministry, ang pagsunod na tinuturo ng Panginoon, ay nangangailangan ng matibay na kalooban. At kapag para tumibay ang kalooban mo, kailangan mong maniwala sa sinasabi ng Diyos. Sa matter of faith. Ano po? Okay. Kung ito ay iisipin ni Joshua, hindi siya susunod. Kasi isipin niya, di ba, kung mareklamo si Joshua, Lord, inuutusan mo akong pangunahan tong bayan mo. Una, matigas ang ulo. Di ba? Okay. Kaya nga
tawag dito, si Moises bumigay eh. Di ba? Ang tigas ng ulo eh. Imbis na magsasalita lang siya dun sa bato para lumabas yung tubig, anong ginawa niya? Sobrang inis niya sa mga dahil reklamo, ginawa niya. Pinukpok niya tuloy, bato. Yung palang bato, sino yung nagre-represent doon? Si Lord. Di ba? Okay. Kaya nga sabi ng Yahweh, dahil hindi ka sumulog. Di ba? Okay, sa inutos ko, hindi ka makakapasok sa tawag dito, lupang panghako. Matatanaw mo lang siya. Okay. So, nadamay na tuloy pati si sobrang inisiguro, no? Okay. So, matigas na ang ulo, masuwayin pa. Ano pa? Hindi pa sila, tawag dito, hindi pa sila ganun ka, sa mga equipment, di ba? Kung magkikipagdigma ka, ano pa? Hindi sila well-trained kasi naglalakbay sila. Wala silang lugar na established na kasi ang established na meron niyang place ng training. Doon sila nagtitrain. Eh sila wala eh. Okay. So kung titignan mo, parang napakahirap talagang gawin niya sa sarili mong kaisipan. Kaya nga ginamit ni Lord yung magpakatatag ka. Okay. Pero ano yung iniiwan ni Lord sa kanya? Pangako. Okay. So pangako na, sabi niya, hindi ka matatalo ni naman habang ikaw ay nabubuhay. Okay. Sabi niya, sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon, kakaharapin ni Joshua o ni Josue, ano ang naidudulot ng pangakong ito ng Diyos sa kanya? Una, nakakapagpasigla ito at nakapagpapalakas sa kanyang kaloobang nanghihina. Sa totoo lang, lagi tayong prone sa pinatawag na discouragement eh. Yung panghihina ng loob. Kaya ka nag-decide na, ay hindi na po ako sasama, ay hindi na po ako kasi bakit? Pinanghihinaan ka ng loob. Okay. Buti sana kung gano'n yung kaisipan mo. Minsan napakasimpleng bagay lang, di ba? Hindi ka naman ibang bagay pala yung kapalit ng mo. Kaya nga si Satanas siguro tumatawa na lang na ito lang pala yung katapat nito. Di ba? Labahin lang pala katapat nito. Hindi na pupunta sa church. Di ba? Lakad lang pala katapat nito. Hindi na-attend sa church. Wala pa yung mga mabibigat na simple things. Di ba? Parang sabi ni siguro Satanas, wala pa lang itong mga to eh. Di ba? Okay. Kasi sa totoo lang, ang buhay pala lang ang ating pagsunod sa Diyos ay nangangailangan talaga ng pananampalataya. Kasi nangangako ang Diyos. Yung faith po, ang sabi po doon, di ba, sa Hebrew, aklat ng Hebreo, na ang pananampalataya yung naniniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita. Pero alam mong mangyayari. Yun yung faith. Yung pangako ba ng Diyos, nakita mo na? Hindi pa eh, di ba? Kaya nga, doon yung faith eh. Kasi bakit? Pangako pa lang. Di ba? Ito yung mangyayari. Parang ito. O ito yung mangyayari pag ginawa mo to. Hindi pa nangyayari. Wala ka pang nakikita. Darating pa lang kung iyong gagawin. So, yun po. Kailangan mong maniwala. Kailangan mo sa palataya. So, ang pangako ng Diyos, sabi niya, nakakapagpasigla ito at nakapagpapalakas sa kanyang kaloobang nanghihina. Tingnan nyo, kapag nanghihina yung loob natin, kapag may nabasa kang salita ng Diyos, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ano yung nararanasan mo? Naririnig ka. Why? Kasi, sa totoo lang, yung nararamdaman mong pagkatakot, hindi naman sa Diyos yun eh. Diba? Yung pagkatakot, gawa ni Satanas yun. Diba? Pinanghihina niya yung loob mo, ay, hindi mo kaya yan. Diba? Hindi mo kaya yan, mahirap yan. Naku, mag-self-control, naku, ang hirap yan. Diba? Pupuntahan ko yan. Magtsatsaga ka yan. Tapos minsan tataguan ka yan. Tapos sabihin niya, busy. Diba? Okay. So, hindi ganun kadali. Pero, kailangan mo manghawakan sa pinangako ng Diyos. Kasi ang paggawa po natin, kapag tayo gumawa sa sarili natin paraan, discouragement aabutin natin, hindi tayo makakapagpatuloy. Wala po ako nakitang
mananampalataya na gumawa sa kanyang sariling paraan na nagtagumpay. Lahat po yan, bagsak po yan. Di ba? Experience na natin dito sa church. May mga kapatiran tayo nung panahon na okay yung buhay. Ang siglang magpuri at sumamba sa Panginoon. Nung nakaranas ng pagsubok, anong nangyari? Unti-unting nawala sa simbahan. Kasi bakit? Kasi napatunayan doon na yung pananampalataya hindi nag-grow sa puso. Kasi yung totoong pananampalataya, susubukin. Amen. Etong si Joshua, dadaan siya sa pagsubok. Naniniwala siya kay Yahweh. Amen. So kahit sabihin mo ang tagal-tagal mo na sa talagang meron pa rin mararamdaman na tinatawag na ibang tawag, pressure. Pressure dyan si Joshua. Ano po? So ano yung pangalawa? Sabi niya, nakapagbibigay kumpiyansa, confidence, ito sa kanya upang harapin ang kanilang mga kalaban at tuparin ang ipinagagawa ng Diyos. Kasi tinutukoy dito ng Diyos, hindi lang naman sila lalakad mga kapatid na pupunta ron. Ang pupuntahan nila may mga nakatira na, ibang tao. Ang gagawin nila ngayon para mapasa kanila yung lupain, makikipagdigma sila. Imagine mo kung wala kang si Joshua o walang faith kay Lord, magrereklamo siya Lord, paano kami makikipagdigma? Establish na yan. Malalakas siya, samantalang kami, naglalakbay kami. Paano namin malalabanan yan? Diba? Ang dala-dala lang namin, ang dala-dala nila. Pamalo lang ng diba? Ng mga tupa. Kasi po, karamihan sa kanila, nagpapasto na. Kung meron man silang kagamitan, hindi sapat yun para daigin nila. Pero ano po yung pinanghawakan ni Joshua? Yung pangako ng Diyos. Kasi bakit siya nangahawakan? Kasi may karanasan na si Joshua sa Diyos. Amen. Alam niyo ba ang karanasan sa Diyos nangyayari na kapag naniniwala ka sa Diyos? Ang karanasan sa Diyos, nararanasan mo lang kapag ikaw may pananampalataya ka. Diba? Anong sabi sa Biblia? But without faith, it is impossible to please God. Imposible kumilos ang Diyos sa buhay mo na wala kang pananampalataya. Kahit magngangawa ka pa dyan, kahit mag-iiyak ka pa dyan, kasi ang pamantayan ng Diyos, hiningi ng Diyos, paniwala ka. Manampalataya ka, panghawakan mo. Doon ako ikilos sa'yo. Kasi hanggat hindi nakikita ng Diyos yung pananampalataya, imposible kumilos ang Diyos. At kumikilos ang Diyos sa panahon ng isang tao, isang mananampalataya, totoong nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, etong mga sinasabi ng Yahweh kay Joshua, nakapagbibigay ng sigla sa Kanya, nakakapagbigay kumpiyansa. Alam nyo, mahirap mawalan po tayo ng kumpiyansa. Dapat ang mga nasa tao sa loob ng church, may confident po tayo. Confident tayo mag-share. Confident na po ba tayo? Baka naman pag-share pa lang, hindi pa rin tayo confident. Tagal-tagal na natin training. Diba? Puro training na lang tayo. Ano kulang po sa atin? Application. Kahit anong training natin, kahit sabihin pa natin, pinakamagaling na training sa mundo, hanggang di natin na-apply, wala tayong makikitang bunga o kapangyarihan ng Diyos na kikilos. Kasi ang faith doon, kapag in-apply mo. Amen. Kahit anong galing mo, kapag hindi mo in-apply. Di ba, nag-aral ka ng doktor, nag-graduate ka, tapos ang ginawa mong trabaho, vulcanizing. Okay. Nagtayo ka ng vulcanizing. Related pa doon sa mo? Di ba? Kasi bakit? Dapat kung doktor ka, nag-doktor ka. Okay naman yun, doktor ka ng gulong, di ba? Okay. So, ibig sabihin, mahalaga yung, kung may pananampalataya ka, dapat na-apply natin. Amen. At yung sa mga tao naniniwala, nananampalataya, yung sinasabi ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan. Amen. Kasi may experience ka na sa Diyos. Ulitin ko, paano na-experience ng tao ng Diyos? Doon sa kanyang pananampalataya, gumagawa ang Diyos. At doon sa experiences na naranasan mo, ginagamit yun ng Diyos kapag ikaw nakaranas ka na naman ng panibagong
problema at pagsubok. Nire-remind ka ni Lord. Hindi mo ba nakalimutan mo na ba yung ginawa kong ganito, ganyan? I-remind niya sa iyo eh. At kapag niremind ka ng Diyos, nakikita mo na, o nga pala, meron nga palang ginawa ang Diyos. Kasi sa totoo lang, kahit may ginawa ang Diyos, malilimutin tayo eh. Di ba? Unting ano lang, makakalimutan niya, pero si Lord, i-remind niya sa iyo. At sa pag-remind ni Lord, ano yung nire-remind niya sa iyo? Yun lang yung bang ginawa niya? Yun lang bang ginawa niya, nire-remind niya lang? Ano yung tingin niyo sa tingin niyo, ano talaga nire-remind ni Lord? Na ikaw ay dapat manampalataya. Kung bakit binabalik ni Lord yung mga ginawa niya, pinauunawa sa iyo, hindi para sabihin lang ni Lord na, o eto ginawa ko sa ito. Hindi. Ang ginigising ng Panginoon, ang ginigising ng Diyos, yung pananampalataya na nasa iyong loob na nawawala. Kaya na ibinabalik yung kanyang ginawa. Para ma-remind ka, ito pala yung ginawa na, para yung iyong pagtitiwala ay muling ibalik. Amen. Kasi pwedeng ano yan eh. Pwedeng nawala yan. Kaya nga, alam nyo, huwag kang magtaka kung bakit minsan binibigyan ka ng Diyos ng iba't ibang pagsubok. No? Kasi bakit? Para hindi mo siya makalimutan. Kasi minsan pag payapa buhay mo, okay ka na eh. Minsan, yung pagiging payapa mo pang nagiging dahilan, kaya ka hindi ka sumusunod sa Diyos eh. Ang tawag po doon, comfort zone. Itong mga Israelita, dumating na sa punto ng kanilang buhay, na-comfort na sila. Kasi may isang lugar, pag binasa mo yung Old Testament, may isang lugar na pinagpahingahan nila. Gumanda yung nila ron, kabuhayan. Gumanda yung mga nila, lumago yung kanilang mga hayop, dumami, gumanda yung kabuhayan nila. Parang okay na sila. Pero wala pa sila sa lupang pangako, kaya sila inaalis ng Diyos doon eh. Alam nyo, minsan tayo mga Kristiyano, minsan nasa comfort zone na lang tayo eh. Alam mo yun, ayaw mo nang mahirapan, ayaw mo nang magsakripisyo, di ba? Gusto mo lang easy way, wala pong easy way. Hindi ka mag-grow pag easy way. Hello? Hindi ka mag-grow, hindi ka magtatagumpay sa easy way. Tingin niyo si Pacquiao, magiging 8th division kung easy way yung dinaanan niya. Paano naging 8th division champion si Pacquiao? It takes hard training. It takes sacrifice. It takes, tibay ng kalooban. At yung paniniwala na magagawa ko to, personal na yun. Pero sa atin, tayo naniniwala, magagawa natin to dahil sa tulong ng Diyos sa ating pananampalataya. Walang easy way. Kaya ka binibigyan ng Diyos minsan ng mga problema, mga pagsubok, kasi gusto niya matrain ka, masanay ka. Gisingin yung pananampalatayang napupuno na ng mantika. Alam niyo yun, natulog na. Kasi nga, comfort ka na eh. Ginigising ka ngayon ni Lord. Minsan, di mo pa naintindihan yung pag-gising ni Lord. Minsan, iniisip mo, pinaparutsahan ka pa niya. Minsan, iniisip mo, hindi pwede ang Lord. Lord, di ka naman fair. Kasi binigyan mo ako ng ganito. Hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos? Kaya ka binibigyan ng mga Kasi gusto ng Diyos magising yung pananampalatayang pinalawang na. Hello? Kasi minsan kapag comfort na natin routine na lang yung buhay. Ang tawag po doon, status quo. Yun na lang yung mo. Yun ba yung plano ng Diyos? Pag nakita ka ng Diyos, umiikot-ikot na lang buhay mo, guguluhin ka niya. Hello? Quote and quote, guguluhin ka niya kasi bakit? Aalisin ka niya doon. Kasi bakit kailangan guluhin doon? Kasi para kang magising. Sabihin niya, anak, hindi ka dyan. Tatanggalin kita dyan. Kailangan mo magpatuloy. Amen. Kailangan mong magsakripisyo. Kailangan mong tibayan ang loob mo. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Kailangan mong mag-train para sa akin. Hello? Actually, yung training na tinuro dito ni Lord, ibang klase. Amen. Okay, so tuloy po tayo. Para lumalapo na yata yung mata ko Parang palayo na ako ng palayo. Dati ganyan ako. Dito na ako. Okay, noon pa man, sabi niya, inihanda na ng Diyos ang pagtatagumpay para sa ating lahat. Amen. Tingin niyo ba hindi pa inihanda ng Diyos yung tagumpay natin?
Mga kapatid, nung lighain ka, nung tinawag ka ng Lord, nakahanda na yan lahat. Purpose, plan. Pag gumawa ka ba ng plano, ito halimbawa, pag gumawa ka ba ng plano, pag pinresent mo ba yung plano, ay, mali, may dadagdag pa ako. Ay, mali, may kulang pa pala. Yun ba yung plano? Ako gumagawa po ako ng plano. Kapag ikaw ay gumawa ng plano, I see to it na kapag gumawa ako ng plano, halimbawa dati, may mga course kami na gagawa kami ng plano eh. Step by step, may mga ano yan, may mga plano. Halimbawa, sa bahay. Ayan. Yung gagawin mong plano, meron kang tinatawag na perspective. Perspective, makikita mo yung kabuuan ng bahay, yung disenyo niya. Tapos, yung magiging step by step na paano mangyayari ito, perspective na to. Mag-i-start yan sa floor plan. So sa floor plan, meron tinatawag na paggawa ng mga column. Paglalagay ng mga bakal. Paglalagay ng mga semento. Paano mo yan yung structure. So pag nalagay mo na yan, second phase ulit, yung pag-aasintada hanggang sa mabuo. So pag nabuo na yan, pag second floor yung plano mo, bubuhusan mo naman ngayon yung slab. Pagkabuhos mo dyan, magkakaroon ka naman ngayon ng finishing, kung gawa na yan, lalagay ka muna ng flooring, palitadahan, ilalagay yung mga, okay, step by step. Ibig sabihin, yung plano, natag na. Amen? Pag sinabing plan, complete. Amen? May nakita na ba kayong plano, plan incomplete? Subukan mo pumasok sa kumpanya, gumawa ka ng plano incomplete. Halimbawa, developer ka ng IT ka. Sino yung mga IT rito? IT kasi may mga ano yun, di ba, plano na ginagawa. Halimbawa, ito yung project mo, gagawa ka ng plano dyan. Okay, so, pag ginawa mo yung pinresent mo kulang, anong gagawin sa'yo? Hindi pa ano yan, hindi pa tapos yan. Gawin mo muna. Pag sinabi pong plan, ano po yan, complete. Ano na yan, step by step. Okay, balikan po natin. Yung plano sa'yo ng Diyos, incomplete ba? Tingin nyo, yung plano ng Diyos, incomplete ba? Incomplete o complete? Yung plano ng Diyos, complete. Alam nyo kung hindi kumukumpleto kung sino? Ikaw, ako. Nakalatag na. Kaya lang hindi na ako kumpleto, hindi tayo marunong sumunod sa kung ano yung plano. Pag ikaw, gumawa ka ng bahay, halimbawa ako, ano po ako, kunyari, contractor. Binigyan ako ng plano ng architect. Di ba? Ayan na yung design ng ano eh. Actually, pag bibigay sa iyo nun, bibigay ng engineer eh. Kasi yung engineer, siya yung sa strength ng structure. Bibigay niya. Ito yung gagawin natin. Kung ako yung contractor, ginawa ko yung bahay, sumunod ako sa ibang bahagi, hindi ko ginawa yung ibang bahagi. Ano kaya yung mangyayari sa akin? Okay, makukulong po ako. Kasi bakit? Sisirain ko yung bahay. Kasi hindi ko sinunod. Diba? Pwede akong i-demanda. Hindi lang ako yung masisira eh. Diba? Yung nakontratang nagpagawa sa akin, yung mananagot. Kasi bakit? Sasabihin ng may-ari, bakit hindi nyo sinunod yung plano? At ang ginawa na hindi sinunod sa plano, hindi po maayos. Minsan ang pintuan yan, di ba? Imbis na patulak, nagiging pahatak. Minsan yung kwarto, di ba? Yung dadaanan mo, hindi tama. Kasi alam niyo po ang plano, kaya ginagawa ang plano to make sure na ang lahat ay nakalagay sa order. It talks about order. Kaayusan. Sistema. Okay. So, balikan natin. Yung plano ng Diyos sa mga Israelita, hindi pa ba nakalatag na? Nag-ano pala, ay, eto ngayon yung gagawin ko. Ay, sa susunod, eto yung gagawin ko. Hindi. Sabi ng Diyos, tawagin ko kayo, diba? Meron akong plano. Meron akong layunin. At yung tawagin yung mga Israelita, meron nakalatag na yan. Anong kailangan na lang? Gawin na lang ng mga tao kanyang tinawag para according to His plan. Hello? Ang ginagawa niya rito kay Joshua is coaching. Nagbibigay siya ng ano. Nire-remind niya si Joshua na, Joshua, itong plano, ito yung mamumuna. May lupang pangako, bibigay ko sa inyo.
nyo. Gawin nyo yan. Amen. Kasi sa totoo lang, pag walang pagsunod, imposible magkaroon ng tinatawag na growth. Di ba? Dapat merong pagsunod. Pag inatasan tayo gawin mo to, gawin mo talaga. Di ba? Kasi kapag hindi natin ginawa, ano yung pagkatawag sa atin? O subukan po natin na merong plano ang Diyos, pag hindi natin ginawa, ano yung gagawin natin? Ano yung ano po natin? Ano yung contribution natin sa Kingdom of God? Ano yung contribution natin sa Great Commission? Ang tanong doon, pag di mo ginawa, kasama ka ba doon? Kasama po ba tayo doon? Yes po. Di nga. Kasi kung kasama ka doon, kasama ka sa plano. Kasama kang tumutupad sa inilatag na plano ng Diyos. At nangangailangan nyo ng pananampalataya. At yung pananampalataya, napapatunayan mo kapag merong totoong magsunod. Hindi totoo ang faith. Kapag may sinabi ng Diyos, di mo sinusunod, di faith yun. Faith po yun. Di ba? Kasi kung hindi ka magiging totoo, di ba naman, sa totoo lang, ganun mga kapatid, kung hindi ka magiging totoo, hindi naman yung Diyos yung dinadaya mo eh. Sino dinadaya mo? Sarili mo. Alam ng Diyos, pag totoo o hindi. Kahit magsabi ka sa leader mo, ganito ginawa mo, ganito yung ano mo, ito yung puso mo, di ba gasgasado na yan? Eh kahit hindi naman po ako nakaka-attend, alam naman po ng Diyos, yung puso ko nasa Kanya, nakasentro sa Kanya. Eh paano may sa sentro yung puso mo? Eh pagpunta pa lang nga sa hindi ka makapunta, isisentro mo pa yung puso mo sa Panginoon. Di ba? Naintindihan mo ba yung word na nakasentro yung puso mo kay Lord? Ano ba ibig sabihin nun? Minsan, mga Kristiyano gumagamit ng term, they did not understand what is the meaning of that term. Napakabigat po nun yung sasabihin mo yung puso ko na kay Lord. Napakabigat po nun. Ano? Okay. So, sabi niya si Zechariah, ano po? Zechariah chapter 4, verse 6, not by might, nor by power, but my Spirit, says the Lord of hosts. Kaya yung sabi ng Panginoon, hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, sumunod po tayo dito po sa pangalawa. Ano po yung una? Kung natatandaan natin yung unang ano? The promise of salvation. Okay, the promise of victory. So sa pangako ng Diyos, ano kinakailangan? Yung faith. Nakalatag na ang plano. Pinapalakas ng Diyos ang loob natin. Di ba? Minsan, sa buhay natin, binibigyan ka ng mga panggising, ano yun, yung mga pagsubok na dumadating. Isipin mo lang, dinadala ka ng Diyos sa tamang tandasin. Inaalis ka sa comfort zone. Baka kasi ang focus mo na lang sa buhay mo hanggang sa mamatay ka. Hello? Hindi po sa buhay natin. Ito po, quote and quote sasabihin ko, ang buhay ng isang krano hindi nakasentro po sa ating sarili. Sa mga benefits natin, sa magiging kasiyahan natin, sa magiging kayamanan natin, hindi po yan. Pag ganyan ang focus mo, mali ang focus mo. Hindi yan yung guide ni Lord. Ang focus na tinuturo ni Lord, i-focus natin sa Kanya yung sarili natin, yung ating pananampalataya sa Kanya. Siya po yung tinitignan natin. Amen. Hello. Para magawa natin yung ministry. Sa totoo lang, ang focus isa lang. Amen. May dalawang focus ba? Saan po kayo nakikita? Meron ba tayo makikita ang dalawang focus mo? Pwede mo bang pagsabayan, magpo-focus ka sa buhay mo at magpo-focus ka kay Lord? Sino po nakagawa na? Okay. Di ba sabi sa Bible, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Iiwan niya ang isa, di ba? Hahamakin niya ang isa at gagawin na magiging tapat sa ikalawa. Walang makapaglilingkod ng sabay walang makapaglilingkod ng sabay walang makapaglilingkod na tao ng sabay sa dalawang Panginoon. Isa lang po talaga. Pero the question is, ano ba yung focus talaga yung tinuturo ni Lord?
Sa buhay ba natin? Alam nyo kasi, ang problema talaga, sa totoo lang, pinakamalaking problema ng church, hindi naman yung mga, yung mga nararanasan mo, sa sarili mo mismo eh. Kasi kung sa sarili mo, hindi mo naiintindihan na kay Lord ka dapat nakapokus, iba yung gagawin mo. Magsasuffer yung ministry. Kasi bakit? Di ba? Hindi mo gagawin yan. Tapos, mag-aas ka, bakit di tayo lumalago? Ang tanong, ginawa mo na ba? Naging part ka na ba ng paglago? Meron kang ginawa, meron na ba tayong ginawa na mag-win ng tao? Meron na ba tayong ginawa na mag-alaga? Di ba? O katulad niya, nakapag-win na naman tayo, di ba? Witness. Ilang beses na ako nag-share. Ilan na po yung nag-alaga? Kasi yan kailangan ng church eh. May nag-aalaga. Merong gumagawa sa pinagagawa ni Lord. Kung gusto natin magtagumpay, kung gusto natin yung mga mawin, yung mga tao, kailangan maniwala tayo sa Diyos, hindi sa sarili nating paraan, kundi sa paraan po ng Diyos. So, yun po yung pangalawa, the promise of His presence. Ano po sabi niyan? Kung paano sinubaybayan ko si Moises, ganyan din naman ang gagawin ko sa iyo. Pagkasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka ba? Amen. Hello. At sa Paul, amen. Amen po ba daw? Pagkasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka ba? Amen. Okay. Pero kailan ka sasamahan ng Diyos? Tanong ko po sa inyo. Kailan ka sinasamahan ng Diyos? Ang araw. Kapag meron kang ginagawa. Di ba? Kapag sinusunod mo yung kalooban niya, doon ka sinasamahan. Pero iba yung gagawin mo, sasabahan ka ba ni Lord? Hindi. Hindi naman kasi yung pinagagawa niya. Kaya nga meron ka disappointment eh. Lagi kang nai-stress. Kasi bakit? Hindi naman kasi yun yung pinagagawa ni Lord. Diyan ka nakapokus. Tapos magtataka ka ba, ba't ka nai-stress? Kasi kapag ginawa mo ang ministry ng Panginoon, kahit mabigat, kahit may pagsubok, kahit may sakripisyo, sasaya ka kasi sa yung Biblia. Tignan niyo mga apostol. Mabigat po ba yung dinaanan nila? Yes! Wala pa sa 1/4 yung nararanasan natin. Kasi nakataya yung buhay nila sa pag-share lang ng mabuting balita. Pero dahil sinabi ng Diyos, hindi nila yon inisip sa sarili ng paraan. Kung hindi sumunod sa Diyos, may pananampalataya. Ano nangyari? Dumanas sila ng hirap, dumanas sila ng persecution, pero masaya pa rin silang naglilingkod dahil ang totoong kagalakan wala doon sa sarili mong paraan, sa gusto mong gawin, kundi ang tunay na kagalakan, kasiyahan talaga ng buhay ay naroon sa ipinagagawa ng Diyos na sinusunod natin ang totoo sa buhay natin. Kung gusto mo talaga maging masaya, kung gusto mo mawala yung stress mo, mag-concentrate ka kay Lord. Kahit anong pagdaanan mo, sabihin ko sa iyo, may saya ka pa rin na hindi mag-api na anong pagsubok o problema na mayroon ka. Kasi part po yan ng pagpapalago ng Diyos. Okay, ulitin ko kanina, paano tayo sinasamahan ng Diyos? Di ba? Kasi pangako ng Diyos, sasamahan kita. Kapag ikaw sumunod, pag hindi ka ba sumunod, sasabihin ba sasamahan ka ng Diyos? Kasi ganito yan, pag hindi ka sumunod, meron kang ibang susundin. Tingin mo, si Lord pa rin ka susundin mo? Hindi. Kasi ibang Panginoon na ang paglilingkuran mo. Naintindihan po ba natin sinasabi ko doon na walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? You cannot serve two master. You cannot serve God at the same time. Maglilingkod ka pa sa mundo, iba pa yung gusto mong gawin. Iisa lang ang focus, iisa lang ang paglilingkuran. At gumagawa ang Diyos sa totoong sumusunod, may ginagawa kasi sinusunod niya yung plano, yung purpose ng Diyos, kaya kasama niya yung kapangyarihan ng Diyos, ipinangako ng Diyos yung kanyang kapangyarihan ayon doon sa kanyang plano, ayon doon sa gawain, hindi doon sa gusto mo. Hello? Tingnan nyo, di ba sa Bible? Pag meron gusto yung tao sa sarili niyang paraan, inaano ni Lord, kinokorek ni Lord, inaayos ni Lord. Di ba? Tingnan niyo si Elias. Di ba si Elias, nagkaroon na siya ng parang na-stress na sa Lord, kasi tumakas siya, di ba? Natakot siya. So pinagagawa ni Lord kasi pinantahan siya ni Jezebel na, pag nakita kita, papatayin kita. Ang dami ng ginawa ng Diyos.
Okay, so naglakbay siya, tumakbo siya, lumakad siya, naglakbay ng malayo. Napagod siya. Di ba? So anong tanong ng Diyos sa kanya? Ano yung tinatanong ng Diyos? Elias, di ba? Saan ka? Ano yung ginagawa mo? Di ba? Eh, sabi niya, pinatay na po nila lahat yung yung mga propeta ninyo. Wala na po titira. Okay. So, ano ginawa sa kanya ng Diyos? Hindi po siya kinumprot eh. Pinagpahinga muna siya. Pinakain. Di ba? Okay, pinakain. Nung pinakain, pinatulog. Pagising, ano ginawa? Pinakain ulit. Pinatulog ulit. Okay, sabi siguro ni Lord, Elias, kulang ka lang sa kain, kulang ka lang sa tulog. Di ba nagbalik yung ano niya? Okay, kasi pag nai-stress yung tao, kapag kayong focus natin, napunta tayo sa ibang bagay, mawawala talaga yung ano natin. Manghihina ang loob natin. Imagine niyo yun ito si Elias na yan ano experience niya sa Diyos. Pero dumating pa siya sa point na yun how much more kung tayo pa kaya? Di ba? Napakatindi ng mga karanasan ni Elias, pero dumating siya sa point na yun. Ibig sabihin, prone talaga po ang tao na ma-discourage, ma-stress, kapag ka nakita mo yung mga bagay na nakakatakot, ano nakita niya? Banta sa kanya, buhay. Samantalang ang daming ginawang dakilang bagay ng Diyos, kasi doon siya na-focus. Kasi kung anong bagay pinagpopokusan mo, it affects your life. Apektuhan niya yung buhay mo. Okay, so sabi niya po rito, gaano kahalaga ang pagsubaybay ng Diyos sa kanila? Number one, kung wala ang Diyos, maliligaw sila at mawawala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, tiyak na hindi sila magtatagumpay sa anumang laban. Ano pa yung pangatlo? Magiging magulo at miserable ang kanilang buhay. Tingnan nyo, kapag hindi sila sinamahan ng Diyos, ano nangyayari sa kanila? Nadi-dissolve sila. Kung ano-ano yung nangyayari sa kanila. Naaalipin sila ng ibang bansa. Paano sila naaalipin ng nakasasakop na ibang bansa? Kapag ang presensya ng Diyos, hindi na sila sinamahan. Hello? Di ba hanggat kasama na si Lord, kahit sino yung lumaban sa kanila, pag tulong-tulungan sila, din sila nanatalo. Kasi, yun yung pangako ng Diyos. Pero kung sila ay mawawala sa pagsunod kay Yahweh, natatalo po sila. Kasi bakit? Wala kasi sila sa plano. Parang ganito, di ba? Gumawa na sila ng sarili nilang plano, gumawa sila ng sarili nilang plano. Stick to plan. Amen? Manatili tayo doon. Kung ano inutos ng Diyos, sundin natin. Gawin natin. Amen? Hello? Minsan kasi naghahanap tayo ng... Ito kasi yung problema. Minsan naghahanap ka ng bunga, wala ka namang ginawa. Naghahanap ka ng bunga, hindi ka naman nagtanim. Hello? Okay. Kung ikaw, sabihin mo dun sa kapitbahay mo, may lupain ka. Di ba? Kapitbahay mo, dami ng prutas, dami ng tanim. Sabihin mo, bakit wala akong maaning? Bakit wala akong maaning gulay? Bakit wala akong maaning prutas? Baka sabihin niya sila, siraulo ka pala, hindi ka naman nagtatanim eh. Gusto mo umani. Di ba? Gusto natin lumago, pero ang tanong, may ginagawa po ba tayo? Ang paglago, andun po sa paggawa natin. Tulong-tulong na paggawa, bawat isa. Hindi mo pwedeng iasa yung paglago sa isang tao. Kung iasa niyo sa akin yung paglago dito, hindi ko po magagawa. Kasi nag-lead lang ako dito. Ang church po is a body of Christ. Hindi lang po siya daliri. Tingin niyo yung daliri, makakagawa siya ng marami. Kung yung isang daliri lang. Bakit po doon pinakita is a body of Christ? Kasi ang function ng body kompleto. Di ba? May mata, may ilong, may tenga, may bunganga, may kamay, may paa, may katawan. Para ano? Para gumawang may kahusayan. Ibig sabihin, yung parte ng katawan na yan, maraming magagawa yan kung bawat isa nagpa-function. Sino yung tinukoy na body of Christ? Sino pa yung tinukoy na body of Christ sa mga epistles? The church. Isipin mo, ang gumagalaw lang paa. Diba? Tapos mag-expect ka, bakit di tayo lumalago? Paa lang yan eh. Diba? Tignan nyo nga yung paralyzed.
Yung paralyzed, isang bahagi lang ng katawan ng paralyzed, ang laki ng epekto sa kanya, hindi niya na magawa yung maraming bagay, pero nagpa-function pa naman yung iba. Eh how much more kung paa na lang gumagalaw? Ano expect pa natin ng paglago? We are the body of Christ, mga kapatid. Meron pamantayan ng Diyos, merong binibigay na utos, kailangan lang po nating sumunod, tapangan natin at upang hawakan yung kanyang mga pangako. So, gaano kahalaga ang pagsubaybay ng Diyos sa kanila? Kung wala ang Diyos, maliligaw sila at mawawala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tiyak na hindi sila magtatagumpay sa anumang laban, magiging magulo at miserable ang kanilang buhay. Kapag kasama nila ang Diyos, ayun naman, pwede mo pakibasa? Sige po, pakibasa nga po. Sila ay ingatan at gagawayan ng Diyos upang manatili sa Kanya. Okay, alam niyo kung anong dahilan? Minsan wala ka sa Diyos. Kasi, nagdesisyon ka sa sarili mo na hindi ka pangunahan ng Diyos. Ang kailangan po natin, tayo mismo yung lumalapit sa Diyos. Inilalagay natin yung sarili natin sa Diyos. Decision po yun. Amen. Ano yung pangalawa? Yan ang tagumpay nila sa lahat nilang kanilang gagawin. Pangatlo? Magkakaroon ng paisan at tiyak na direksyon ang kanilang buhay. Okay. So, tanungin ko po kayo, may tiyak na direction ba? Kaayusan yung buhay po ninyo? Tayo mag-check. Di ba? Kapag, eto, ganito lang po i-check yan. Kapag hindi natin talaga nagagawa yung pinagagawa ng Diyos, wala tayo sa tamang direksyon. Baka akala natin, porket nagsisimba tayo, nasa tamang direksyon na tayo. Ang nasa tamang direksyon ay tumutupad at ginagawa yung pamantayan ng Diyos, yung ang utos ng Diyos. Mabigat po ba o hindi? Diba? Yung utos ng Diyos eh. Kailangan talaga paglaanan natin ng oras panahon at pagsakripisyo po tayo dyan. Ulitin ko po, walang light sa pagsunod sa Diyos. It's a matter of faith. It's a matter of decision, ano po, na kailangan po natin gawin sa buhay po natin. Wala pong easy, wala pong nag-grow sa easy. Si Pacquiao, hindi niya makakabot yung 8th division kung easy lang ginawa niya. Baka isang sapak lang sa kanya sa unang laban pa lang niya, talo na siya. Paano niya narating? It takes hard work. Pagka kasi hard work pinag-uusapan, alam niyo ang problema po sa Pilipino, ang gusto ng mga Pilipino, easy way. Easy money, ano gagawin? Easy money, hold up. Di ba? Kidnap, snatch, scam. Di ba? Alam niyo, nakakalungkot mga Pilipino. Sa totoo lang, Pinoy, maraming talent. The problem is, ang gusto ng Pinoy, easy way. You know? Ang advantage naman ng Japan, alam niyo kung ano? Ang Japan, it takes hard work. Tignan yung mga Japanese, napakasipag po niyan. Napaka-hardworking po nila. Eh tayo, hindi. Kung may magagawang paraan para light, di ba? Halimbawa, sa trabaho lang, sa munisipyo lang, ang daming hindi hard work yan eh. Pero tataas na sweldo. Di ba? Unfair na eh. Di ba? Okay. Kasi bakit? Title lang kasi ang hinahawakan po dito. Kaya nga yung bansa natin, di makausad eh. Kasi niyan kasi yung sistema. Puro pera na lang ano. Wala silang pagmamalasakit doon sa kung ano yung magiging direction ng bansa. Hello? Parang nagiging aktivista na ako dito ah. Okay. Di naman po, ano lang. Nababanggit ko lang ano. Okay, sa Jeremiah po, pakibasa nga po. For I know. Okay, yung unang sentence. For I know the plans I have. Kulang pa ba yung plano ng Diyos? Diyos pa! Kukulangin ang plano, buti pa ikaw, kulangin ka ng plano sa ginagawa mo. Pero ang Diyos, complete plan pag nilatag niya sa buhay mo. Amen? Declares the Lord. Plans, ano pong sabi niya? For wholeness, not for evil. Sabihin niya plan, para hindi ka para saktan, kung hindi, para ka tulungan. At sabi niya, and to give you a future and pag sinabi future, ano ba yan? Magandang future. Pag sinabi future, patungo yan doon sa katuparan ng pangako ng Diyos. That's the future of believer. Hindi yung future na gusto mo. Ay, future ko, gusto ko magkaroon ng kotse. Ay, future, gusto ko magkaroon ng maraming pera sa bangko. Hello? Dapat yung future po natin nasa Panginoon.
Dapat ang pera natin ay pagkakatiwala natin kay Lord. Hello? Yung pera ba natin ay pagkakatiwala ba natin kay Lord? Diba? Yung ba yung future na gusto ni Lord? Pag sinabing future, lahat po yan, laying down kay Lord. Si Lord ang bahala. Si Lord ang gagawa. Amen? Panghuli po, the promise of blessings. Yan na naman, blessing na naman. Diba? Ito yung gusto-gusto ng tao eh. Okay, pero gusto kong sabihin sa inyo ang blessing, merong pamantayan. Amen? Sumunod ka muna para ka-bless ni Lord. Joshua 1:7-8. Ano sabi niya doon? Okay, sabi niya, tingnan po natin, ngunit dapat ka magpakatatag at huwag magpakatapang. Sundin mo mabuti ang kautusan na binigay ko sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang itinatagubilin doon. Ano ba yung kautusan? Ano ba yung Bible? Ano tingin po natin dito? Word of God. Ano pa isang tawag? Plan of God. Eto po yun, tapos na. Andito lahat ng gagawin mo. Andito lahat kung paano mo i-execute, paano mo susundin. Ang tanong, ikaw ba nakahanda ka ba? O meron kang ibang pinagkakabisihan? Kapatid, dapat ang unang sentro ng buhay po natin kay Lord. Amen? So sabi niya lang, sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa iyo ni Moises. Ano yung magiging daan para magtagumpay si Joshua? Ano yung magiging daan? Yung salita ng Diyos na kanyang susundin. Kasi pag sinunod niya yon, sasamahan siya ng Diyos. Tingnan nyo. Di ba? May pangako pagsama ang Diyos. Tapos, sasabihin ng Diyos, sasama kita, sinabi niya kanyang salita. Tingnan nyo kung hindi susunod si Diyos ko sa kautusan, sasamahan ba siya ni Lord? Nakikita niyo po yung principle. Kasi minsan gusto mo samahan ka ni Lord, pero hindi ka naman tumutupad. Hindi ka nga nagdi-devotion minsan, di ba? Wala kang minsan pakialam. Tapos gusto mo samahan ka ni Lord. Ang pagsama ni Lord, kailangan yung salita niya nananatili sa buhay mo. Ulitin ko yung principles ko po, yung theology ko, na kung saan ang salita ng Diyos, naroroon ang Diyos. Kung nasa saan yung katawan mo, ano ba yung salita mo? Yes. Pwede ko bang paghiwalay yung salita ko at yung katawan ko? Hindi. Di may iwan dito yung salita ko, may nagsasalita sa dito yung katawan. Nasa sa isang katawan lang po yan. Kaya nga, ang katotohanan, kung nasa saan ang salita ng Diyos, andun yung presence ni Lord. Kaya nga, sinabi, binilin. Kasi bakit? Gusto ng Diyos, samahan si Joshua. Kaya, para matiyak ni Joshua na siya'y sasamahan ng Diyos, kailangan pag-igihin niya yung pagsunod sa kanyang salita. Okay, so sabi niya, sundin mo mabuti ito sa binigay sa iyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang mga anumang tinatagubilin doon. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ngayon. Ano yun? Nire-required lang pa siya ni Lord. Tingin nyo mga kapatid. Anong dahilan? Bakit siya pinagbabasa? Bakit siya pinagagawa nun? Anong dahilan? Nakalagay doon eh. O, pagkitin nyo ulit yung Diyos mo 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yun. Dili-dilihin mo yun. Araw at gabi. Ano yung sumunod na salita? Upang matupad mo ang lahat ng nasasaad doon. Very clear. Ano yung gusto ng Diyos? You are in the plan of God. Gumagawa ka sa plano ng Diyos para ka samahan ng kanyang presensya, para ka magtagumpay, para ka guminhawa. Yan ang ginagawa ng tao. Yun ba yung ginagawa? Hindi. May sarili kang mundo. May gusto kang gawin. Minsan ang Diyos, parang panakiputas mo lang pag may kailangan ka. Pag may sakit ka, alapit mo sa Lord. Di ba? Pero pag okay buhay mo, wala ka kay Lord. Di ba? Ganun naman eh. Kahit ibang tao, kahit wala pa lang pala tayo eh. Pagka grabe na yung sakit, nalapit kay Lord eh. Di ba? Kasi, yun yung problema. Dapat si Lord hindi optional. Si Lord, kailangan natin everyday. Amen. Kasi mangunguna siya, pangungunahan niya tayo. At kaya, binili niya kay Joshua kasi gusto ni Lord.
na yung pangako niya ay matupad. At matutupad yon kapag si Joshua ay naging tapat na sinusunod niya ang salita ng Diyos at isinasapamuhay. Hindi po natin maihihiwalay ang salita ng Diyos sa ating pagtatagumpay. Kung hindi mo binibigyan ng pansin ng salita ng Diyos, hindi magtatagumpay yung pananampalataya mo. Status ko lang yan. Hanggang dyan lang yan. Kasi bakit? Kasi ito yung sinabi ni Lord eh. Diba? Ang sabi niya nga, dinidilihin mo araw. Sinabi pa nga, gabi. Eh minsan magdedegosyo ka lang. Diba? Okay. Kung kayo ay mag-iisip, bago ako mag-close, no? Yung sinabi niyang doon na patungkol sa salita ng Diyos. Ano yung hinihinging oras ni Lord sa kanyang salita? Tira-tirang salita ay tira-tirang oras? Pag binuloy mo, hindi. Ano po yun? It takes quality time for His Word. Bigyan mo ng quality time. Hindi naman hinihingi ni Lord lahat ng oras mo. Ang hinihingi niya, may quality time ka. Huwag mo gawing palingit ang salita ng Diyos sa buhay. May sisingit, ay, kailangan mo isingit ko na itong, di ba? Hello? Ang salita ng Diyos, hindi isinisingit sa buhay. Nilalagay sa sentro ng ating buhay. Ulitin ko. Hindi mo ito sinisingit, singit, di ba? Kiling-kili. O, di ba? Pangit naman ito. Di ba? Hindi sinisingit. Ang gusto ni Lord, nasa sentro ng ating pagkatao. Huwag mong isingit lang sa buhay mo. Kasi yung sinisingit, sakali lang pag may time. Di ba? Parang binigyan mo lang ng space si Lord ng maliit sa buhay mo. O Lord, Panginoon kita, ikaw yung Diyos ko, pero nasa singit lang kita. Hello? Nakakaya naman yun. Si Lord, hindi sinisingit. Sa salita niya, hindi sinisingit. Ito ang ating pamantayan. Amen po ba? Kumpleto na po ba o hindi? Kumpleto na. Gawin natin, at ano pa ako ng Diyos? Sasamahan tayo. At gawin natin yung plano niya, sasamahan niya tayo. Tutulungan niya tayo magtagumpay. At habang ginagawa natin yung plano ng Diyos, ano yung pangako niya? Giginhawa ka at tatagumpay. Ano yung tukoy doon sa giginhawa? Baka isipin natin, yayaman ka agad. Yung ginhawang tinutukoy doon, yung kahit may problema kang mabigat, masaya ka pa rin. Yung kahit may problema kang mabigat, meron kang peace. Yung kahit meron kang mga di nagdadaanan, nakakapagpatuloy ka pa rin. May sigla ka pa rin maglingkod sa Kanya. Yun yung tinutukoy na ginhawa ko doon. Ibig sabihin, yung ibibigay sa inyo ng Diyos ay sapat. Pag pinag-aralan niyo po yung abundant blessing, hindi naman po yun sobra-sobrang ano eh. Ang tinutukoy po doon ay kasapatan ng Diyos. Yun po talaga yung blessing. Kasapatan. Yung lahat ng kailangan mo. So, nawa po, sa ating pong buhay, huwag natin kakalimutan yun. Unahin natin ang Panginoon, sumunod po tayo sa Kanya, kalimutan natin yung plano natin, yung totoong plano ng Diyos, ang siyang pagpupusan po natin. Secondary na lang po yung mga iba, para mabigyan mo talaga ng time si Lord sa pagsunod mo. Nawa po, mapagpala tayo ng Panginoon at maging totoo yung paglilingkod po natin sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Lord, sa umaga po ito, pasalamat po kami sa iyo sa buhay ni Joshua. Bagamat Lord, ang laki ng challenges dahil patay na si Moises. Lord, hindi ganun kadali ang manguna. Pero Lord, dahil sa pangako mo po, dahil sa pagsama mo po, kakayanin niya po, nagawa niya po. Dahil sa salita mo po na nais sumuto pa rin niya. Lord, yung buhay niya nagiging angkop po sa iyong kalooban. Umaayon po Lord, sa iyong plano yung kanyang buhay. Kung kaya yung pagtatagumpay kanyang naranasan at yung kaginhawahan ng buhay. Lord, ang kaginhawahan ng pagtatagumpay, wala po sa mundong aming ginagalawan. Wala po sa sarili naming lakas. Ikaw po yung nagkakaloob. Kapag kami ay sumunod ng buong puso, kapag kami ay Lord, may focus po sa iyo, may focus sa iyong plano, sinunod namin yung mga pinagagawa mo, doon po namin nararanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. Nawa po Panginoon sa aming buhay, patuloy po namin paglaanan ng panahon po ito. Hindi yung sarili naming plano nakapokus kami, kundi mag-focus po kami sa plano mo. Panghawakan po namin ang iyong pangako.
panghawakan po namin ang iyong salita. At habang sinusunod po namin to, ang pangako mo na pagsama ay tiyak na magaganap, mangyayari po sa aming buhay. Dahil ikaw po yung nangako at tapat kang nangako po sa amin. Nais mo po kaming lumago. Nais mo pong lumalim. Nais mo pong magbunga ang aming pananampalataya. Mangyayari lamang po ito kung kami ay mayroong pananampalataya. Kung kami ay may totoong pagsunod po sa iyo ng buong puso. At lagi namin iniingatan, isinasabuhay ang iyong salita na binigay mo po sa amin. Salamat po sa iyong pagpapaalala sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa umaga po ito, tayo po ay nasa panahon ng ating pong pag-aalaala sa hirap at sakit ng ating Panginoon, ng tinapay na ating tinatanggap, yung pira-piraso ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon at ang inumin na ating iniinom ay sumisimbolo sa kanyang dugo na saganang tumigi sa bundok ng Kalbaryo. Sa ating pong pagtanggap, bilang tanda ng ating pakikibahagi sa ating Panginoon, na siya ang ulo ng iglesia, tayo ang katawan, ay napakahalaga po na tayo ay nakahanda, ay handa natin ang ating puso, ang ating relasyon sa Panginoon, na kung saan ay napakahalaga. Tinubos niya tayo sa kasalanan. Yun ang kasalanan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. At sa sandali pong ito, bago po tayo tumanggap, ay nararapat lang po na tayo ay magsiyasat sa ating sarili. Kung meron man po tayong mga pagkukulang, kung meron man po tayong mga kasalanan o karumihan sa ating pong buhay, ito po yung panahon upang tayo po ay magkaroon ng maikling panalangin personal sa ating mga sarili upang makipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin at idalangin ang ating pong buhay bago po tayo tumanggap ng ating pong